Magandang araw mga mare. Para mainitan muna ang sikmura, magkakape muna ako bago ang lahat. Dahil ngayong araw tutulungan ko ang mama ko sa kanyang mga pananim na pichay. Oo mga mare, dahil wala na ito sa ayos. Dahil nga kay bagyong uwan. So tara magtimpla muna tayo. At habang iniinom ko ang kape, nakatayo lang tayo dyan mga mare. Nagmamadali nga ako dyan mga mare. Dahil nga hindi pa mainit. Pagdating kasi ng mga 8 AM, sobrang masakit na sa balat ang init. Kaya for the bilis-bilis ang higop ko dyan ng kape. Kahit napapaso na ang dila at ang labo. Pero okay lang mga mare. Ang importante hindi mainitan mamaya. Hito na nga ako mga mare sa likod ng aming bahay. At syempre agad tayo nagsimula. 2 plat nga itong ginawa ni mama. Na lahat ng tanim ay mga pichay. Makikita nyo may mga sinampay na damit. Dahil naggawa dyan ng sampayan ang mama ko malapit sa plat. Sumisikat na nga si araw. Dahil 6:45 na sa mga oras na ito. So tara mga mare, samahan nyo ako sa pag-aayos ng mga tanim. Ganito pala ang ginagawa ko mga mare. Tanungin nyo mga mare kung nasaan ang mother ko. Nasa kabila rin siya nag-aayos ng kanyang iba pang mga pananim. Hindi pala biro ang magtanim. Dahil sobrang nakakapagod ito. Kahit ganyan lang ang ginagawa. Ano pa kaya ang mga magsasaka? Yung mga nagtatanim ng mga palay. Tapos masisira dahil sa bagyo. Kawawa naman sila. Kaya naman talaga tinutulungan ko si mama. Dahil syempre may edad na rin. At hindi rin pala biro ang pag-aalaga ng mga pananim. Kaya minsan napapaisip na ako nakakaya niya hanggang 2 oras ang ginugugol niya sa kanyang mga pananim. Kawayan lang pala ang ginagamit ko dyan mga mare sa paghuhukay ng lupa. Komportable kasi akong gamitin ito kaysa sa bulo. Oo mga mare, bulo kasi ang tawag dito sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa inyo. Hindi ko man may pakita ang hitsura ng bulo. Basta bulo siya. No. Kidding aside mga mare, ang hitsura noon ay malapad sa dulo. At hindi masyadong matalim na katulad ng itak. Ha? Ano daw? Di ko alam kung tama ba ang sinasabi ko. Basta hindi katulad ng itak na matalim. Yun ang ibig kong sabihin. Anyway mga mare, buti na lang inuna ko doon sa unahan ng plat. Dahil makikita nyo maaraw na doon. Pinagpapawisan na nga ang kumare ninyo dahil ramdam na si init. Pero kahit ganoon pa man, kailangang tapos ang dapat tapusin. Ito nga ang pamangkin ko nagtatanong kung nasaan ang nanay la niya. Siguro may hihingiin to. Tinanong ko kung bakit hindi naman nagsalita. Kaya sinabihan ko na lang siya na tulungan niya ang nanay niya doon para matapos agad at makapagpahinga. Ito na nga mga mare, isang plat pa lang ang natapos at ang isa mamayang hapon naman. Yes mga mare, tapos na nga ako dyan maglinis ng 2 kong kamay. Nagsabon ng 2 bisis. Siyempre nagbanlaw, kaya malinis na. At hito nagpe-prepare tayo dahil gagawa ako ng graham balls. Oo mga mare, gagawa tayo ng graham balls dahil dagdag income na rin to kahit kaunti lang ang tubo. Mabili naman siya dito sa amin mga mare, lalo na sa mga bata. Isang pack nga lang ng crushed graham ang ginamit dahil dito lang naman sa tindahan ng mama ko i-display. Pero pag may pasok, 2 pack ang ginagamit ko sa paggawa ng graham balls. Dahil nagpapadala rin ako sa pamangkin ko sa eskwelahan. Pero syempre pinagsasabihan ko siya na huwag siyang magbenta kapag nagsimula na ang klase.